mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sabi nila, ang pag-a-abroad ay para sa mga matatapang. Pero paano kung sa gitna ng iyong katapangan para sa pamilya, ay biglang manghina ang iyong puso para sa isang tao? Magandang gabi sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Sharon, 30 years old, at tubong Pangasinan. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa sakripisyo ng isang OFW, kundi tungkol sa isang lihim na pag-ibig na nabuo sa likod ng mga saradong pinto. Hindi luho o pansariling kaginhawahan ang dahilan ng aking pag-alis. Ang tanging bitbit ko sa aking puso at isipan ay ang pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang dalawa kong anak. Sila ang aking lakas sa bawat araw na ako ay nangungulila. At sila rin ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lahat ng hirap at pagod sa malayo. Isa kasi kong single mom dahil sa paulit-ulit na pagtataksil ng dati kong asawa na naging sanhi ng aming paghihiwalay. Kaya naman, akala ko noon na ang buhay ko ay iikot na lamang sa pagtatrabaho at magpapakapagod para sa pamilya. Subalit ang hindi ko alam ay sa gitna ng aking pangungulila sa ibang bansa, hindi ko akalain na muling titibok ang puso ko sa isang taong hindi ko inaasahan. Hanggang sa, ang buhay nga naman ay sadyang mapaglaro. Dahil sa gitna ng lungkot at pangungulila ko sa abroad, doon ko nakilala ang aking amo, isang lalaking Arabo. Noong una, hindi ko talaga lubos na naisip na posibleng magkaroon kami nito ng ugnayan. Bukod kasi sa magkaiba kami ng kultura, 10 taon din ang agwat ng aming edad. Mas bata siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, sa kanya ko nahanap ang kalinga at pagpapahalaga na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa kanya ko muling naranasan ang alagang ipinagkait ko sa aking sarili sa loob ng mahabang panahon. Sa totoo lang, nung unang salta ko sa bahay nila ay medyo may pagkasuplado pa si Sir Ali. Palibhasa, bukod sa mayaman ay binata pa. Kaya akala ko noon ay magiging mahirap siyang pakisamahan. Bihira siyang ngumiti at tila laging seryoso sa buhay. Kaya naman, limitadong yes sir at no sir lang ang sagot ko sa kanya. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakita ang kabilang mukha ng pagiging suplado niya. Nalaman ko na ang pagiging seryoso niya ay dala lang pala ng pressure sa trabaho at sa pamilya niya. May pagka-istrikto kasi ang kanyang mga magulang at masyado silang maraming inaasahan sa kanya dahil siya ang umahawak ng negosyo nila. Kaya naman dahil sa higpit ng pamilya niya, parang wala siyang kalayaan na ipakita kung sino talaga siya. Doon ko naintindihan na pareho lang pala kaming may pasan-pasan. Ako para sa pamilya ko sa Pilipinas. At siya naman para sa pangalan ng pamilya niya rito. Bukod kasi sa pagiging ina, ako rin ay isang breadwinner ng aming pamilya. Bata pa lang ako na ang sumasagot sa lahat ng gastusin sa bahay. At magpahanggang ngayon na may anak na ako, cargo ko pa rin silang lahat. Ang mga magulang ko, mga kapatid ko, pati na ang asawa at anak nila. Marahil ay kasalanan ko rin naman yon, dahil nasanay silang ibinibigay ko ang lahat. Ang iba sa kanila ay may trabaho naman. Pero dahil maliit lang ang kita, sa akin pa rin sila tumatakbo kapag nagigipit. Wala naman akong magawa dahil sila ang nag-aalaga sa mga anak ko habang wala ako.
Kaya naman, kahit walang natitira sa sinusweldo ko rito, ay tinitiis ko na lang yon. Sa katunayan, halos lahat ng kinikita ko ay diretso agad sa Pilipinas. Pambayad ng kuryente, pambili ng pagkain, at pangmatrikula ng mga anak ko, pati na ang allowance ng mga kapatid ko. Kumbaga ba parang dumaan lang sa palad ko ang pera. Pagkatapos ay wala na. Kung minsan, napapatulala na lang talaga ako kapag tinitingnan ko ang laman ng wallet ko. Pakiramdam ko tuloy ay nagiging ATM na lang ako ng sarili kong pamilya. Pero dahil sa takot ko na baka mapabayaan ang mga anak ko kung hihindian ko sila, mas pipiliin ko pang ako ang mawalan kaysa sila ang magkulang. Kaya naman sa gitna ng ganitong pagod at sakripisyo, doon pumasok ang amo kong si Sir Ali. Sa kanya ko nahanap ang kalinga na hindi ko maramdaman sa malayo. Habang ang pamilya ko sa Pilipinas ay puro padala ang bukang bibig, siya naman ay laging nagtatanong kung kumain na ba ako o kamusta ang pakiramdam ko. Hanggang sa isang gabi, nakita ko siyang nag-iisa at baka sa kanyang mukha na napakabigat ng kanyang iniisip. Kahit medyo may takot pa ako noon, nilakasan ko ang loob ko na timplahan siya ng kape at lapitan siya. Inilapag ko ang tasa sa harap niya at akmang aalis na sana ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Napatigil ako. Ramdam ko ang init ng kanyang palad at ang bahagyang panginginig nito na tila ba doon niya ibinubuhos ang lahat ng bigat na dinadala niya. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi pagod mula sa trabaho, kundi pagod na nagmumula sa isang pusong matagal nang nagtitiis. Thank you. Mahina niyang sambit. Boses na halos mabulong pero sapat na para magpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi niya binitawan ang kamay ko. Sa halip, marahan niya itong hinila para paupuin ako sa silyang katabi niya. Nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang sandali. Ang tanging naririnig lang ay ang ugong ng aircon at ang uliling ng mga insekto sa labas. Sa gitna ng katahimikang yon, tila may nabubuong ugnayan na hindi kailangan ng mga salita. Sometimes, it's hard to stay strong for everyone around me. Pagpapatuloy niya habang nakatitig sa umuusok pang kape. They all depend on me, but for tonight, I just want to be allowed to feel. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Doon ko naramdaman na sa kabila ng agwat ng aming katayuan at edad, may isang bagay na naglalapit sa amin. Ang parehong pangungulila at ang pagnanais na makahanap ng masasandalan sa gitna ng magulong mundo. Habang pinapakinggan ko ang bawat salita niya, unti-unting nagbago ang tingin ko sa kanya. Ang dating takot ko ay napalitan ng awa at paghanga. Napagtanto ko na sa likod ng kanyang pagiging suplado at seryosong amo, isa lang din pala siyang tao na naghahanap ng makakaunawa sa kanya. Sa gabing iyon, hindi lang kape ang nagpainit sa aming pag-uusap, kundi ang isang hindi inaasahang koneksyon na unti-unting naglalapit sa aming dalawa. Wala naman noon, tuluyan ang nagbago ang pakikitungo ko kay Sir Ali. Kung dati ay kinakabahan pa ako kapag pinapatawag niya, simula naman noon ay unti-unti na rin gumaan ang loob ko sa kanya, habang mas nakikilala ko ang tunay niyang pagkatao. Napagtanto ko na ang pagiging seryoso at tila mabagsik niyang mukha ay isang balat kayo lamang. Dahil sa likod nito ay nakatago ang isang pusong mapagkalinga at busilak. Katulad na nga lang din ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina.
Noong una, talagang nanginginig pa ako sa higpit nito. Dahil bawat kilos namin ay tila binabantayan at bawat dumi ay hindi pinalalampas. Kaya naman akala ko noon ay sadyang malupit siya. Ngunit nang tumagal ay napansin ko ang maliliit at tahimik niyang pagkalinga. Napansin ko na sa tuwing lumalalim na ang gabi at alam niyang pagod kami, ay nagiiwan siya ng prutas o bitamina sa kusina na may simpleng bilin na huwag magpapalipas ng gutom. Sa kabila ng kanyang matalim na pananalita, nariyan ang malasakit na hindi niya lang maipakita sa paraang nakasanayan namin. Isang hapon, habang naglilinis ako sa garden, nang lumapit sa akin si Madam. Hindi para mag-utos, kundi para patigilin na muna niya ako sa aking ginagawa. "Sharon, you should rest for a bit," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Ngunit bakas ang lambot sa kanyang boses. "Don't push yourself too hard. You have children waiting for you back in the Philippines, right?" Wika pa niya sa Ingles. Napatulala ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na sa likod ng kanyang pagiging tahimik at istrikto ay binibilang niya rin pala ang mga sakripisyong ginagawa ko. "Thank you, Madam." Tanging naisagot ko, habang pilit na pinipigilan ang pag-init ng aking mga mata. Ngumiti siya ng bahagya. Isang tipid na ngiti na bihirang masilayan ng kahit sino, bago siya tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Hindi ko naman namalayan na kanina pa pala nakatayo sa may pintuan si Sir Ali. Pinapanood niya ang naging palitan namin ng kanyang ina. Nang magtagpo ang aming mga mata, may kakaibang ningning doon na hindi ko maipaliwanag. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, pero may dalang otoridad na nakasanayan ko na. "My mother is right, Sharon." Simula niya. "She doesn't say it often, but she appreciates everything you do for this family. And so do I." Sa puntong yon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Iba ang paraan ng pagtingin niya sa akin ngayon, kumpara nung mga nakaraang araw. Hindi na ito tingin ng isang amo sa kanyang empleyado. Ito ay tingin ng isang lalaking may ibang nais. Isang pagnanais na hindi lamang limitado sa paghanga, kundi isang malalim na koneksyong matagal na niyang itinatago. Hindi ako nakakilos. Ang mga mata niyang dati ay tila yelo sa lamig, ay nagniningas ngayon sa emosyong hindi ko magawang iwasan. Lumapit siya ng kaunti. Sapat na para maamoy ko ang banayad niyang pabango na humahalo sa simoy ng hangin sa garden. "Sharon, could you please clean my room later? You have a special touch when it comes to cleaning." Wika niya sa akin sa malambing na tono. "Yes sir, no problem." Tugon ko naman sa kanya, bagamat may halong kaba na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Sa loob kasi ng ilang buwan ko sa pagsisilbi sa kanila, ni minsan ay hindi ko pa nasubukang pumasok sa kanyang silid. Sapagkat mahigpit ang bilin ni Madam noon, na ayaw daw ni Sir Ali na may nakikialam o gumagalaw sa kanyang mga personal na gamit. Kaya naman, hindi ko maiwasang magulat sa kanyang naging pakiusap. Ngunit sa likod ng gulat na yon ay ang isang malaking katanungan. Kung bakit tila itinaon niya ang pagpapalinis kung kailang wala ang kanyang mga magulang. Kaya naman habang papalapit ang oras, tila mas lalong bumibigat ang bawat hakbang ko. Batid na sa likod ng pinto ng silid na yon ay may naghihintay na bagong kabanata ng aming ugnayan. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at tila ba pati ang paghinga ko ay tumigil nang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang isang napakalinis at napaka-organized na silid.
taliwa sa inaasahan kong makalat na kwarto ng isang binata. Amoy na amoy ang pamilyar niyang pabango. Ang halimuyak ng sandalwood at mint na tila nanunuot sa aking balat. Natatnan ko siyang nakatayo malapit sa bintana. Nakatanaw sa labas habang ang huling sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Pagkarinig sa aking yabag, dahan-dahan siyang lumingon. "You're here." Simpleng sabi niya, pero ang boses niya ay mas malalim kaysa sa dati. "Sir, I will start." Pilit kong pinatatatag ang aking boses habang inihahanda ang mga gamit panlinis na dala ko. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. "No need, Sharon, because my is already clean." Sabi niya habang humahakbang palapit sa akin. "I didn't ask you here because I needed a cleaner." Dagdag pa nito. Napatigil ako sa pag-aayos ng basahan. "Is that so? But why did you ask me to come here? Your parents might arrive and..." "I made sure they'll be out for the evening." Putol niya sa sasabihin ko. Huminto siya sa mismong harapan ko. Sapat na para maramdaman ko ang init na nanggagaling sa kanya. "I asked you here because this is the only place in this house where we can talk, truly talk, without the walls having ears." Hinawakan niya ang aking mga kamay at dahang-dahang kinuha ang hawak kong basahan para ilapag sa gilid. "I want you to know that I wasn't joking about what I said in the garden earlier. Sharon, I don't want to pretend anymore that I don't feel anything every time I see you." Anya pa nito. Sa sandaling yon, ang katahimikan ng kwarto ay napuno ng lakas ng tibok ng aking puso. Ang kwartong dati ay bawal pasukin, ngayon ay naging saksi sa isang pagtatapat na alam kong babago sa takbo ng aking buhay sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi ko pa alam noon kung ano ba ang dapat isagot kay Sir Ali. Pero nang dahan-dahan niyang itampi ang kanyang labi sa akin, tila tumigil ang mundo ko. Ang halik na yon ay hindi mapusok, kundi puno ng pag-iingat at pangungulila. Isang halik na tila humihingi ng pahintulot. Sa kabila ng takot na baka may makakita sa amin o ang katotohanang siya ang aking amo, hindi ko nagawang lumayo. Sa halip, dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng sandali. Nang dahil sa pangyayaring yon, ay hindi ko akalain na ganun na lang kabilis kong isusuko ang sarili ko sa kanya. Siguro, dahil na rin ito sa matagal kong pag-iisa. Ilang taon na rin kasi akong single mom. At aaminin ko, uhaw at sabik na sabik ang katawan ko sa init ng isang pagmamahal na para lang sa akin. Kaya naman, nang halikan ako ng binatang amo ko nung gabing iyon, tila gumuho ang lahat ng aking pagpipigil. Sa bawat haplos niya, unti-unting nabura ang pagod ng pagiging breadwinner at ang pait ng nakaraan sa piling ng daddy kong asawa. Sa mga sandaling yon, hindi ko na inisip ang agwat ng aming edad o ang katayuan namin sa buhay. Ang tanging mahalaga ay ang init na nararamdaman ko. Isang init na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Isinuko ko ang aking sarili ng buong buo. Agad-agad, na tila ba doon ko lang matatagpuan ang kapayapaang hinahanap ko. Pero habang kapiling ko siya, isang bahagi ng isip ko ang bumubulong. Pag-ibig na nga ba ito o isa lamang itong panandali ang takas mula sa malupit na realidad ng buhay ko? Gayunpaman, mas pinili kong huwag munang pakinggan ang bulong ng isip ko. Pagkos ay hinayaan ko na lang muna ang sarili kong tangayin ng agos ng nararamdaman ko para kay Sir Ali.
Pagkatapos ng gabing yon, ay buong akala ko na hindi na mauulit pa ang namagitan sa amin. Pero tuwing magtatama ang aming mga mata sa loob ng bahay, mayroon ng ibang kahulugan. Isang lihim na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Sa kabila ng pagiging suplado niya sa harap ng iba, sa akin ay nanatili siyang malambing at maalaga. Pero habang lumalalim ang aming ugnayan, unti-unti ring bumabalik ang realidad. Naalala ko ang dalawa kong anak sa Pilipinas na umaasa sa akin. Naalala ko ang pamilya kong umaasa sa bawat sentimong kikitain ko rito. Pumasok ang takot sa puso ko. Paano kung malaman ng mga magulang niya? Paano kung itaboy ako at mawalan ako ng trabaho? Kaya naman pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na trabaho lang ang pinunta ko rito. Na ang bawat patak ng pawis ko ay para lamang sa kinabukasan ng aking mga anak. Pero tila lahat ng paninindigan ko ay natutunaw tuwing yayakapin niya ako. Sa bawat pagkakataon na yayayain niya akong makipaglaro sa apoy, doon ko nakakalimutan ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Napakahirap palang mamili sa pagitan ng tawag ng laman at tibok ng puso, laban sa mabigat na responsibilidad ko bilang isang ina at breadwinner. Sa isang panig, naroon ng pamilya kong umaasa sa akin. Sa kabilang panig naman ay ang sarili kong kaligayahan na ngayon ko lang muling naramdaman. Paano ko nga babalansihin ang pagiging sandigan ng iba? Habang ang sarili ko naman ay unti-unti nang nahuhulog sa isang bawal, ngunit napakatamis na ugnayan. Sa totoo lang, magpahanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang aming ugnayan sa likod ng saradong pinto ng kanyang kwarto. Sa mga sandaling kami lang dalawa, ramdam ko ang saya at ang pagpapahalaga na tila ba wala kaming ibang iniisip, kundi ang isa't isa. Pero sa pag-alis ko sa kanyang silid, bumabalik ang realidad. Gabi-gabi akong dinadalaw ng kaba at ng konsensya. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko at sa mga anak ko. Ito na nga ba ang sinasabi nilang makulay na pag-ibig na dumarating sa maling panahon at pagkakataon? O isa lang itong masalimuot na pagkakamali na babayaran ko ng mahal sa huli? Sa ngayon, hinahayaan ko munang ang bawat yakap niya ang magsilbing panandaliang lunas sa aking pagod, habang pilit kong inihahanda ang sarili ko sa kung anuman ang magiging kapalit nito. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay kapulutan niyo ng aral ang aking karanasan, na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang krus na pasan. At minsan, sa paghahanap natin ng pahinga, ay nakakahanap tayo ng ligayang pilit nating itinatago sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ako si Sharon, ang inyong kababayan mula sa Pangasinan na patuloy na lumalaban para sa pamilya, habang tahimik na nagmamahal sa gitna ng panganib.